Isa sa mga ginisa ng mga senador, si Sara Diskaya, ang may-ari ng Alpha and Omega na top 2 sa may pinakamaraming flood control project sa bansa. Inusisa siya dahil sa yaman niya at koleksyon ng luxury cars. Inusisa siya dahil sa yaman niya at koleksyon ng luxury cars. Bakit hindi natin siya usisain dahil sa mga ghost projects niya? Ba't hindi natin siya usisain dahil sa mga corruption niya? Dahil sa mga kademonyohan niya? I mean, kung usisain mo yung yaman niya, bakit? Hindi naman yun ang issue natin. Ang issue natin dito, flood control. Sana nag-focus tayo sa flood control. Sana instead, ni-research nyo yung mga properties niya kung magkano. Sana, ang ni-research ng mga senador natin, kung itong si Diskaya, ano ang mga ghost projects niya, at itatanong natin yun sa kanya. Tingnan natin kung magsisinungaling siya. Ikaw may-ari eh. Alam nga naman hindi mo alam na ghost project to. Ito ang ibinigay sa'yo, 10 flood control project. 2 lang yung natapos ninyo. Dispalinghado pa. Yung 8, puros, walang nasimulan pero completed na. Paano mo ipapaliwanag ngayon to? Kung ganun ang tanong natin, di ang ganda-ganda. Di ba? Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos banget. Marcos banget. Marcos banget. Ay, ano na? Ay, magandang araw sa inyong lahat. Maulan na maulan. Malamig na gabi, mga banateros. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Boss D at your service. Another day, another uratan session. Another reaction sa mga issues na malulupit sa bayang Pilipinas. At katulad pa rin ng dati, mga bossing, pasasakitin na naman natin ng mga ulo, atay, balumbalunan, kasu-kasuan ng lahat ng mga kumag, kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, mga hindot palamunin, mga sintu-sinto, baliw at abnoy, sabog sa kapangyarihan at batak na batak, mga bangag, mga adik, pusher at kawatan, kurakot sa gobyerno, mga magnanakaw na sindikatong kuratong baliling na mga miyembro, mga hayop, mga satanas, demonyo, Judas at Barabas. Diyos mio. Ayan, tayo ay syempre batiin muna natin, mga bossing. Bago ang lahat, batiin muna natin ang happy 40th anniversary ng Day of the Passover ng KOJC. 40th day. 40th day. 40th anniversary na po ng Day of the Passover. Yan po yung kung sa mga hindi nakakaalam kung ano yan. Yan po yung 40 araw kung saan unang kinausap ng Panginoon si Pastor Apollo Kibuloy para itayo itong kanyang simbahan. Yan, 40th anniversary na yan. Kaya batiin natin sila dahil pinagdiriwang yan ng mga KOJC community, bansang kaharian sa buong mundo. Palakpakan natin, 40th anniversary. Ganda-ganda ng kwento niyan, mga boss.
Napakaganda ng kwento niyan, yung istorya ng buhay na yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung papaano siya tinawag ng Panginoon. O alam ba ninyo na yan si Pastor Apollo Kibuloy? Maikling tawag dito, impormasyon lang para at least naiintindihan nyo kasi pinopost ng mga taga KOJC. Si Pastor Apollo Kibuloy, dati yang miyembro ng simbahan ng UPC, United Pentecostal Church. Baka hindi nyo lang nalalaman. Siya ay dating pastor dyan. Oo. Ang dapat kasi si Pastor Apollo Kibuloy, mag-aaral siya dahil matalino naman yan, napakatalino niyan. So meron siyang offer sa isang university dito sa Maynila. Pero kumatok din sa kanyang pintuan, maganda din ang offer ng Bible School noong simbahang kanyang kinaaaniban. Kaya siya ay minambuti niyang pumasok muna doon. Tapos sabi niya, pagkatapos ko dito, balik na lang ko sa pag-ieskwela, ganyan. So to cut the story short, ginugroom siya ng simbahan na yan para maging pastor at magaling na ebanghilista. Ngayon, mga bossing, lahat ng magagandang opportunity ibinigay sa kanya ng simbahan na yan. Actually, halos muntik pa nga siyang makapangasawa dyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung mga rape na yan, di totoo yan. Oo, ang pastor naman pwede mag-asawa, pero kita nyo naman si Pastor Apollo Kibuloy, hindi nga siya nag-asawa dahil sinundan niya yung way ng pamumuhay, ng buhay ng ating mahal na Jesus. So ngayon, pinadala siya sa ibang bayan, pinadala siya sa ibang bansa para sa isang parang youth camp ayan, sa buong mundo, sa buong kanilang kongregasyon, nag-iisa lang siya na Pilipino, diyan yan sa Korea. Doon nga siya unang na-in love meron nga siya sanang napusuan diyan at napakalaki nga ng kanyang pag-asa sana doon sa kanyang napusuan. Ganda-ganda daw, blonde, blue eyes, ganyan. So habang siya ay nandoon, may narinig siyang boses. Nag-iisa lang siyang Pilipino, lahat puros mga Canadian at Amerikano, mga more or less 180 to 200 sila. May narinig daw siya, na gamiton taka, dalawang word. Gamiton taka, gagamitin kita sa Tagalog. Kaya nga, nagulat daw siya. Tiningnan niya, wala naman daw ibang Pinoy. Gagamitin ako. Hindi mo pa ba ako ginagamit ngayon? Kasi nga, hindi ba? Kaya siya nandoon dahil ginugroom nga siya ng kanilang simbahan noon. So, narinig niya yung yung kataga na yun, unang beses, akala niya nagdi-delirious siya. Akala niya medyo ganyan. So until umuwi na siya dito sa Pilipinas at supposedly pupunta siya sa isa pang kanilang pagtitipon nang marinig niya muli yun 3 beses na sinabi sa kanya. Napakahaba pa nung istorya na yan. Pero dahil doon sa narinig niyang yon at talagang siya daw ay umiyak. Umiyak hindi dahil sa lungkot, hindi dahil sa saya, umiyak dahil hindi dahil sa sakit, umiyak dahil sa hindi niya maintindihan kung ano yung nararamdaman niya. So ayun na yung simula, 6 na taon na siya na kumbaga siya ay nagpakalayo-layo at tinanggap niya lahat ng mga pahayag. At ito na nga, the rest is history. 40 years after, eto na. Sinicelebrate nila yung yung
isang napaka-importante, mahalagang kaganapan na yan sa buhay na espiritual ni Pastor Kibuloy. Kaya ayan na nga, buong mundo at saka marami na rin silang ngayon madami ding mga baptism na nagaganap ngayon. Actually, dahil nga yan dyan sa KOJ Siege, isang rason kung bakit somehow itong KOJ Siege napaka-significant sa buhay ng mga taga-bansang kaharian ng KOJC. Dahil nga, dyan sa siege na yan, nakita ng mga Pilipino dito at sa abroad na itong si Pastor Apollo Kibuloy, mabuti ang turo sa kanyang mga tagasunod. So congratulations and happy 40th anniversary po. Oo, and ito pong ating programa, mga bossing. Gusto ko lang pong bigyan gusto ko lang magbigay ng hindi naman challenge pero gusto kong gamitin itong channel na ito kasi si Pastor Apollo Kibuloy hanggang ngayon nakakulong pa. Actually, gusto niyang lumabas noong eleksyon para sagutin sana yung mga tanong tungkol sa kanya, bakit siya tumatakbo bilang isang senador, kaya lang hindi siya pinalad. And most of the questions na lumulutang is question about faith, hindi naman question about how he's going to lead the country. When he becomes a senator o kumbaga kung ano yung mga gagawin niya, hindi naman yun ang tinatanong ng tao. Tinatanong ng tao, karamihan, lalo na yung mga pilosopo, yung kanyang patungkol sa kanyang paniniwala at kanilang pananampalataya at kanilang simbahan. So, ako bilang merong kumbaga paraan para ma-communicate kay Pastor Apollo Kibuloy. Gusto kong gamitin natin itong ating channel sa may mga tanong. Sige, may mga tanong spiritual. Kung bakit ganito, bakit ganyan, yung mga papa-stop yung ganito, stop yung ganyan. Anything na may tanong kayo tungkol sa paniniwalang spiritual ni Pastor Apollo Kibuloy, I have given the authority na gamitin itong channel natin, yung comment section. Ilagay nyo dyan kung ano yung inyong mga tanong. I will make a list and then ibibigay natin yun sa kanya at sasagutin niya yun lahat at ipapakita natin dito sa ating channel yung kanyang sagot. Okay? Anything. Kung ano yung gusto nyong itanong tungkol sa, sige, tanong nyo tungkol sa tithes, tungkol sa yung mga sinasabi ninyong yung mga kanyang mga members ay although naipaliwanag naman na natin yan, isa nga yan sa mga lagi natin, yan yung mga katanungan na lagi naman natin nasasagot. But if you want yung sagot talaga coming from Pastor Kibuloy, gagawin natin yan. Let us use this channel para dyan. Okay lang. Ayun, so again, happy 40th anniversary to Pastor Apollo Kibuloy and the whole KOJC Bansang Kaharian. Congratulations sa inyo. Sabi nga nila, 40, do not fear, 40 for 41 is coming. May post ako about it. Ang ganda-ganda. Oo, yung 41, yung 40 and 41, ang ganda-ganda talaga niyan. Talagang ako'y moved dyan. Anyways, balik na tayo sa politika. Ayan. So, ang isa pang mahiwagang tanong, mga bossing, ay kayo po ba ay natuwa sa naganap na hearing kanina? Ayan. Oo. Ilagay din po ninyo, aside from yung inyong personal na question kay Pastor Apollo Kibuloy, ilagay din ninyo yung comment ninyo dyan whether masaya ba kayo sa hearing kanina o hindi. Kasi
pasintabi lang po mga bossing sa lahat ng mga banateros na nanonood ngayon. Ako po ay magre-react sa hearing kanina according doon sa aking nasaksihan, and I hope that you will not get offended. Okay? Yeah, simulan na natin. Simulan na natin ngayon dito sa isang video na ito. Okay, ano ba yung mga nangyari kanina? Ang ganda naman, di ba? Oo, ba't biglang nagbago? Ito, ayan na nga. So, ayan. So, ito yung nangyaring hearing kanina. No? Dumating sila Diskaya, dumating yung Wawaw, dumating yung mga taga-DPWH, dumating din yung mga taga-COA. Pero, ang hearing kasi kanina, parang nagsimula yata yan 10:00 ng maga. Tapos natapos yan ng mag-aalas 3 ng hapon. 11, 12, 1, 2, 3. So mga kulang-kulang 5 oras yung hearing. Kulang-kulang 5 oras. Okay. So, ngayon, masaya ba kayo? Kayo ba ay satisfied doon sa duration? Kasi nung unang araw, bitin. Tapos actually, sobrang bitin nga nung unang araw, ang daming ang mga nagko-comment. Magko-comment yung mga, yung mga kolumnista, nagko-comment yung mga senador na parang nakukulangan sila. Sabi kasi ni Rodante Marcoleta, talagang nagsisimula pa lang siya. So talagang most anticipated itong hearing na ito because darating nga sinubpi na yung mga malalaking contractors. And usually, pag sinubpi na mo sila, you have, meron kang pinanghahawakan against them, kaya mo sila pinatatawag. So kayo ba ay satisfied doon sa mga hawak nila? Sa mga so magbibigay ako ng opinion, maaaring yung opinion ko ay hindi opinion ninyo. Pero gusto ko lang pakinggan ninyo, and I hope that you will use your being objective at hear me out. Okay? Kasi para sa akin, okay, in totality, I am not satisfied, I am not happy, and I am I'm a bit disappointed dito sa mga dito sa nangyari na to. Okay? So itong unang video na ipakikita natin, nag-aaway-away sila. Bakit? Pakinggan ninyo kung bakit, ha? Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Nagagalit si Senator Raffy Tulfo. Nagagalit si Senator Raffy. Kasi mukhang tinitipid daw yata siya sa oras. Ayan na nga ang sinasabi ko. The last time na nag-vlog tayo, ang pinag-usapan natin, binabanatan nitong kanyang Kuya Ben, itong committee hearing na ito. Na within the functions naman ng Blue Ribbon Committee. Sabi nga niya, grandstanding lang yan, nagpapa-epal lang yung mga yan. Wala naman silang capacity to file cases. They can only, they can only recommend. It's the ombudsman ang meron talagang kapangyarihan and so on and so on. So binabanatan niya itong committee hearing na ito. And ito naman ngayon, yung kapatid, nagagalit. Dahil bitin na bitin daw yung oras niya. Walang hiya. Medyo conflicting talaga tong mga magkakapatid na to. Kasi yung kuya parang sinasabi, walang kwenta tong hearing na to. Tapos ito namang isa, parang taing-tain naman na magkaroon ng airtime dito sa hearing na to. Ano ba talaga? Make up your minds, Tulfo Brothers. Itutuloy ba tong hearing na to dahil puro lang naman daw to? Puro grandstanding? Gamitin mo lahat ng oras, Raffy. Ano ba talaga? Sino ba talaga tama sa inyong dalawa? Anyways, nagagalit ngayon ito si Raffy dahil bitin daw yung oras niya. Diretso. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now,
pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito, noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Ayan na, nagkakagula ko na. I made the motion. Naku po, pati si Risa Ontiveros, umiepal na. Oo, kung lahat sila nag-aaway-aaway sa oras. Chairman, I have a pending motion, Mr. May pending motion pa. Wala na, nagkagulo-gulo na. Chair. I second the motion. And Hindi duly kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa eh. Ayun ang problema natin. Ayan, re-reactionan ngayon natin yan. Re-reactionan natin ngayon ito. Ano ang nakita nyong mali dito sa hearing na ito? Everybody's cramming. Everyone is cramming. Everyone is only given 5 minutes to interpolate, interrogate, or however you wanna call it. Oo nga, 5 minutes lang. Oo, 5 minutes, which is para sa akin, kulang na kulang talaga para gisahin mo yung isang tao. Umiinit ka pa lang, wala ka ng oras. No, yun ang problema. Napakalaking issue kasi nito. Super laki nitong issue na to. Kaya nga nung sinasabi ni Ben Tulfo na wag na yan. Pasa na lang natin sa ombudsman yan para magkaroon ng aksyon. Maganda din naman yun. Kaya lang, maganda rin naman na yung mga Pilipino may natututunan lalong-lalo na dito. Dahil pera ng taong bayan na to at sinasabi ko nga, this is just the tip of the iceberg. Aside from this flood control issue, marami pa pong projects na binibid itong mga punyemas na mga kontraktor na ito. At itong DPWH, hindi lang po flood control projects, ang saklaw nila madami pa. And etong mga contractors na ito, nakikikontrata din doon sa mga hindi naman nila saklaw. Kumbaga, construction firm sila pero nagkokontrata sila sa Department of Education, laptop, nagkokontrata din sila sa mga health care, natin, yung mga equipment, ganyan. Yung mga consumables, nagbibid din sila sa DOH. At sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno that they wanna put their hands on sa pera ng taong bayan, nagbibid ang mga punyeta na yan. So this is really a big issue na gusto nating marinig. Kaya sabi nga natin kay Ben Tulfo, huwag ka nang ngayipal muna. Pabayaan mo muna marinig namin to at malaman namin ano ba yung mga hocus-pocus. Although malinaw naman na, pero mas maganda na itong mga senador magisa talaga itong mga involved na mga tao dito. Ang problema natin, mga bossing, you're only given 5 minutes. 5 minutes. So, ang ikli talaga nun, ang dami kasi nila lahat gustong magsalita, mga bossing. So, ano yung nakita nating problema dito? Nangyari nung una, maikli, bitin. Etong pangalawa, maikli, bitin. Anong rason? Ang rason, may gagamit pa nung kwarto. Diba? Nagtanong ka, ha? Diba? May gagamit nung kwarto. Sobrang laki nitong issue na to. Pero they had to cut it short kasi may gagamit ng kwarto. Puta, nag-iisang kwarto ba yan? Wala na ba kayong ibang kwartong pwedeng gamitin? Bakit hindi na lang tayo nag-arkila kahit inarkila na natin yung Araneta Coliseum? Total naman, ang laki ng ninanakaw ng mga yan. Singilin na lang natin sa kanila. Mag-arkila tayo ng basketballan. Na-secure natin. Tapos, mag-hearing tayo unlimited. Yun ang problema eh. Kasi, kaya yung mga senador, hindi nila nabanata ng husto etong mga to. Wala silang halos accomplishments. Ako para sa akin parang halos walang accomplishment etong hearing na ito. Nauwi lang sa pangbababoy, pangbabastos.
panghihiya doon sa mga kontraktor. Pero napatunayan ba natin? Aside from wawaw, yung wawaw na hindi man makasagot kung may ghost project siya o wala dahil mukhang magnanakaw talagang hayop. Bukod dun sa wawaw, wala na. Gusto natin yung Diskaya, sa sobrang yabang niya, gusto natin yung Diskaya, mapatunayan natin dyan na nagnakaw siya sa kaba ng bayan. Yung wawaw, mukhang nakita na natin na magnanakaw talagang hayop na yan. Pero itong Diskaya, mukhang mamaya puntahan natin yan. Pero ang bottom line nitong video na to, bitin, nagtalo-talo sila, nag-aaway-away sila. Yung tanong, bitin, hihingi, magbibigay ka ng dalawang tanong. Anong mapapatunayan mo sa dalawang tanong? The bottom line is, itong hearing na to, sobrang bitin. Sana man lang, ang laki-laki nitong issue na to, ang daming mga pwedeng mabisto dito. Sana man lang nag-allocate tayo ng isang buong araw kahit nga 2-3 Natatandaan ninyo, nung si Pangulong Duterte pumunta dyan sa Senado, ayaw niya pang umuwi kasi gusto niyang matapos kasi sayang ang pera ng taong bayan. Bawat hearing, milyon-milyon yan ang ginagastos natin para sa bawat mga hearing na yan. Papakain tayo dyan, kuryente dyan. Diba? Yung aircon. Lahat, tubig, kung ano-ano man. Malaki ang ginagastos natin dyan. So, mas maganda sana itong hearing na to, mas nakapag-accomplish tayo ng mas marami para sulit naman yung taxpayers' money. Diba? O ngayon, ayaw nga natin yung Quadcom na humahaba Kasi nga, ang haba-haba na ng Quadcom, ang laki-laki na ng nalulugi natin dahil sa ginagastos natin, 'di ba? Gusto nga natin matapos na kagad diyan, pero pinahaba nila, may 2.0 pa nga itutuloy pa. So ang hiling ko lang sana dito, hinabaan natin. Oo, hindi ba natatandaan ninyo si Pangulong Duterte? Umupo yan sa Congress 14 hours. 80 anyos na matanda, hindi halos umiihi, hindi kumakain, umiinom lang ng Coke. 14 hours na ginisa ng makabayan, ng mga congressman, 14 na araw. 80 anyos na dating presidente na ang ganda-ganda ng ginawa sa bayan natin. 14 hours. Tapos ito, nagmamadali tayo dahil merong gagamit noong kwarto. Gaano ba ka-importante yung gaga? Oo, sige, let's say, importante din naman yun. Pero bakit hindi na lang natin nilagay na lang sa ibang kwarto, tapos kung yung a-attend, yung mga nandiyan dyan na a-attend doon, di umattend sila. Pero dahil sa sobrang importante nito at sobrang kaabang-abang to, gusto natin sana talaga mas mahaba yung ating hearing na ito at mas marami sanang tanong yung mga senador na hindi sana sila nagmamadali. Kasi dahil sa ikli nito, dahil sa halos wala silang maitanong dahil sa mga limitadong oras nila, nagmukha silang hindi prepared. Diba? O magtatanong ako isa. O ano-ano. So, nasan ka kahapon? Tapos, anong ginawa mo pagkatapos? O 2 tanong na kagad yun. So, paano mo mahuhuli yung pagsisinungaling ng isang tao kung limitado yung tanong mo? Alam ninyo yun. Tingnan ninyo. Ano pa yung mga tanungin ninyo yung mga sarili ninyo. Siguro naman nagkakaintindihan tayo tungkol sa oras. Bitin talaga. Mas gusto ko pa sana na mas mahaba para sana lahat nagisa natin. Lalong-lalo na yung mga taga-DPWH na halatang-halatang nagsisinungaling. Yung mga taga-COA na hindi ginagawa yung trabaho nila na pag-iimbestiga. Yung sino ba? Yung mga contractor, di ba? Para sana mas nabisto natin kung sino yung mga padrino nila. So wala wala tayong nalaman dito. Di ba? Tinawag natin ngayon itong mga contractor na ito. Tapos pagtawag natin sa mga contractor na may nakulong ba? Mayroon bang umamin na magnanakaw sila? Wala naman. So yun yung nakikita kong hindi maganda dito. Tinawag nila si Diskaya. Naidiin nila si Diskaya.
meron silang ghost project na ipinakita kay Diskaya na ang gumawa ay yung kanyang kumpanya. Ang usapan dito ghost project tama? 'Di ba? Dahil ghost project, dahil nagbabaha, dapat nag-focus tayo sa ghost project. O, tingnan ninyo, meron tayong mga balita patungkol sa mga nangyari pa dito sa hearing na ito. But again, itong unang video, ang bottom line nito is bitin yung mga katanungan ng mga senador at nag-aaway-away sila sa oras dahil mukhang hindi pinaghandaan. Sana lang po sa susunod, mas mahaba po kung pwede, 1 araw, 2 araw, dire-diretso. Hindi ba? Sana gawin natin para mas maganda yung makakuha ng momentum yung mga senador. Walang ma-accomplish yung isang senador magtatanong ng 5 tapos iba na naman yung magtatanong. Mag-aantay na naman siya ng ikot para makapagtanong siya. Tapos 5 tanong ulit, mag-aantay na naman siya. Mawawalan na siya ng gana, mawawalan na siya dun sa groove. Yung gusto niyang i-point out, hindi niya maitatanim. Hindi ba? Yun yung pinakapangit dito. Kaya kanina parang nagrambulan lang. Tanong, tapos ikot, tanong, tapos wala na. Ito, pakinggan natin to. Sinabon ng kontraktor. Ito pasok. Mga senador, ang mga contractors ng umano'y maanumalyang flood control projects. Ang kontratistang si Sara Diskaya umamin na may 28 luxury cars at isa sa may-ari ng 9 na kumpanyang nakakuha ng proyekto sa Itong balita na to, si Diskaya umamin na meron siyang 29 na luxury cars. Umamin? Nagpa-interview pa nga yan Nagbayad pa nga daw, sabi ni Vico Soto, ng 10 milyon. Nagbayad kay Julius Babaw, nagbayad kay Corina Sanchez. Para lang interviewin siya at ipagyabang kung gaano siya kayaman. So ano yung sinasabi nyo na napatunayan sa hearing na to na may-ari siya ng mga luxury car? Pinagyayabang nga niya yun Hindi ba? Dito ko talaga sobrang disappointed Kasi ang tapang nitong Ale, kumakalat yung mga pictures niya online. Sigang-siga siya, nag-smirk with her British accent. Hindi siya nagpunta nung una, so ang daming kumakalat na video about her. Tapos, so sikat na sikat siya. Kumalat kung gaano sila kayaman. Nagbayad sila noon ng 10 milyon para ipagyabang kung gaano sila kayaman. For 1 full week, wala tayong ibang nakikita sa social media kung gaano sila kayaman. And that's free advertising. Again, they paid 10 million bawat isa. So 20 million just to flaunt their assets, their lavish lifestyle. So dahil dito sa Senate inquiry na to at nalagay sila sa listahan, pinatawag sila dito, hindi sila dumating nung una. 1 buong linggo na pinapakita yung mga videos ng mga yaman nila. Now, nahuli diyan sa Senado na meron siyang luxury vehicles. Sinasabi nga niya sa kanyang mga interview na may luxury vehicles siya. Tsaka, ano ba tong hearing na to? Itong hearing ba na to tungkol sa flood control o tungkol sa yaman ng punyetang tao na to? Yun ang tanong. Tungkol ba sa flood control o sa yaman? Kasi tingnan mo ano yung mga tanong sa kanya? Ilan ang luxury vehicles mo? Wow, sana all. Hindi bang yabang-yabang niya? Meron akong Maybach, meron akong G63, meron akong autobiography na Range Rover, meron akong pula at saka itim na GMC, meron pa ako Suburban, meron pa akong mga Land Cruiser, meron pa akong mga Escalade na long wheelbase. Meron akong Rolls Royce. So binili mo yung Rolls Royce dahil sa payong? Opo. So binili mo lahat to ng brand new? Opo. Sa lahat ng ito, isa lang yung binili kong hindi brand new kasi wala silang stock. So sa umaga, iba gamit mo. Sa hapon, iba gamit mo. Opo.
Oh, hindi ba? Nagkaroon pa ngayon siya ng platform gamit ang Senado, nanonood ang buong mundo. Nakapagyabang pa siya lalo. Hindi na siya nagbayad ng 10 milyon this time. So talagang mapapasana all ka. O ngayon, ang yabang-yabang ng mukha niya sa social media kumakalat, di ba? Na smug yung face niya na parang nagtataray pa siya. Bakit? Kasi you have nothing against her. Wala kayong konkreto na mga flood control projects na sumablay. For example, sumablay itong flood control na to, ikaw yung contractor, ghost project ito, anong masasabi mo? Wala kayong ganun eh. Ang tinatanong nila tungkol sa mga sasakyan niya. Ang naging problema ngayon, ang tinatanong nila, binayaran mo ba yung mga buwis na yan? Kailangan nating ipatawag ang Bureau of Customs para malaman kung ito bang kanyang mga sasakyan ay nabayaran niya yung mga tax. So, nagulo ako. Akala ko ba itong hearing na to sa flood control, bakit may Bureau of Customs na involved? Kasi nga, Boss D, ang dami nga niyang luxury vehicle. So ano ba tong hearing na to? Tungkol sa luxury vehicle niya o tungkol sa sa ghost projects ng DPWH? Sabi ko nga sa inyo, you may disagree. You may disagree with my point of view, pero nakulangan talaga ako. Gusto ko tong tao na tumakulong kung talagang nagnakaw siya. Kaya lang, wala tayong patunay. Anong pinaggagawa lang nila sa kanya? Pinahiya siya ng pinahiya dyan. Pinaglaruan lang siya ng pinaglaruan. Hindi mahihiya itong mga putangin na to. Makakapalang mukha nito eh. Kaya nga nilang magbayad ng milyon-milyon para ipakita lang yung yaman nila eh. So kung plano nyong hiyain ito, matatalo kayo. Makapalang mukha nito. Matigas ang pagmumukha nito. Ito yung mga tao na parang yung isang sikat na na scammer na yung Francis Leo Marcos na magfo-flaunt ng yaman hindi naman sa kanya para makakuha siya ng mas marami pang mai-scam niya. Binigyan nyo lang ng platform eto si ate para mas makapagyabang pa. Oh, yung mga ginawa ni Jinggoy sa kanya, pang-aasar ni Jinggoy sa kanya, naapektuhan ba siya? Hindi. Sabi ko nga, si Jinggoy kanina, idol natin yan pagdating sa hearing, kasi balasubas talaga sa hearing yan. Pero ang babalasubasin mo, balasubas eh. Ang hihiyain mo, walang hiya eh. Anong epekto nung ginagawa mo? Wala. Nasugatan siya? Hindi. Gustong-gusto niya pa yung ginagawa mo kasi anong mga luxury vehicles? Magkano yan? 50 million. Wow. Sana all. Ano pa? Ganito. Wow, ang lupet. Ang sarap ng buhay mo. Di syempre siya, masarap talaga. Nagbayad nga ako ng 10 milyon para sabihin sa buong Pilipinas na ang yaman-yaman namin eh. So, kinaklarify mo lang ngayon, mayaman ka ba talaga? Oo. Hindi ba? Para lang si Jinggoy naging si Julius Babaw. Si Julius Babaw noon, wow, alright. Ganun lang ng ganun, di ba? Sana all. Pero si Jinggoy may halong pang sasampal, pang kukurot, but parang ganun din. Parang in-interview lang niya at ito namang isa, inilabas yung yaman niya. Meron ba? Nasugatan natin siya tungkol sa flood control. Hindi. Tinanong lang siya tungkol dun sa mga kontrata. Siyam na kontrata, ikaw ang may-ari, kayo naglalaban-laban. Niloloko nyo yun. Okay, umamin siya. O tapos, makukulong ba siya dahil doon? Di ba? Mas maganda sana, mga senators, kung ikaw, Diskaya, 5 to, itong proyekto na to, putang inang yan, itong 5 na to, ghost projects. Ang contractor, St. Timothy, at kung Alpha Omega, kung ano-ano pa, St. Gerard, sa'yo lahat to, ipaliwanag mo, bakit ganito yung trabaho nyo? Bakit sinabi nyo na completed dito, kumuha kayo ng pera sa gobyerno, tapos hindi nyo ginawa itong project na to? Yun ang ipaliwanag mo. Kung doon sana tayo umikot, putya yan, pwede na nating sampahan ng kaso to. Pero kung sasampahan natin to ng kaso, hindi siya nagbayad ng tamang buwis sa mga sasakyan niya. Di ba nagulat ka rin? Paano doon umikot yung tanong sa yaman niya eh. Parang hindi, Boss Dada, tinatanong lang siya kung saan niya nakuha yung yaman niya. Kung sa kurakot ba, aamin ba naman yan? Dapat magpakita tayo ng ebidensya na magnanakaw talaga yan, na sindikato talaga yan,
Para makasuhan natin yan. Kanina ba, sa tingin ninyo, makakasuhan ba to sa mga tanong sa kanya kanina? And the questions about her is pare-parehas. Si Tito Soto, yun din ang tanong sa kanya. Buti nga yung kay Bato, yung kay Jinggoy, kahit papaano nalaman na yung dami, yung hocus-pocus diyan sa DPWH na iisang kontraktor ang nagbibid sa project. Siyam na kontraktor sabay-sabay nagbibid sa isang project. Eh di puta, naglokohan kayo. Siya din ang mananalo kahit na kung sinong piliin mo sa siyam, siya rin yun. Di ba ngayon, yung part na yun, okay. Maganda yun. At least nalaman natin talagang kailangan pa ba natin malamang balasubas ang DPWH? Balasubas naman talaga sila. Di ba? Pero sana itong mga kontraktor na ito, napaamin natin na gumagawa sila ng hocus-pocus, may kasabwat sila sa DPWH at saka na congressman o senador. Kung meron tayong specific na ghost project na idinidikit natin sa kanila. Wala eh. Sige. Mahalaan. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga anomalya sa flood control projects, humarap ang mga contractors ng mga proyektong ito. Isa sa mga ginisa ng mga senador, si Sara Diskaya, ang may-ari ng Alpha and Omega na top 2 sa may pinakamaraming flood control project sa bansa. Inusisa siya dahil sa yaman niya at koleksyon ng luxury cars. Inusisa siya dahil sa yaman niya at koleksyon ng luxury cars. Bakit hindi natin siya usisain dahil sa mga ghost projects niya? Ba't hindi natin siya usisain dahil sa mga corruption niya? Dahil sa mga kademonyohan niya? I mean, kung usisain mo yung yaman niya, bakit? Hindi naman yun ang issue natin. Ang issue natin dito, flood control. Sana nag-focus tayo sa flood control. Sana instead, ni-research nyo yung mga properties niya kung magkano. Sana, ang ni-research ng mga senador natin, kung itong si Diskaya, ano ang mga ghost projects niya, at itatanong natin yun sa kanya. Tingnan natin kung magsisinungaling siya. Ikaw may-ari eh. Alam nga naman hindi mo alam na ghost project to. Ito ang ibinigay sa'yo, 10 flood control project. 2 lang yung natapos ninyo. Dispalinghado pa. Yung 8, puros, walang nasimulan, pero completed na. Paano mo ipapaliwanag ngayon to? Kung ganun ang tanong natin, di ang ganda-ganda. Di ba? Doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong? Tama ba? Sir, yes po. Tignan mo, tuwan-tuwa pa siya. Di ba, puta, nakita mo yung glow ng mukha niya na yes, it's my time to shine. Sisikat ako dito lalo. Mantakin mo. So, binili mo yung payong dahil dun yung binili mo yung Rolls Royce dahil sa payong. Kinilig pa siya. Yeah. Oh, yes po. Ganun ako kayaman. Di ba? Ganun ako kayaman. O ngayon, anong sasabihin? Ilan yung luxury cars mo? 28 po. 28 po. Bumibili ka ng sasakyan taon-taon? Opo. Ilan ang mo? Ang ganito mo? 2 po, isang puti, isang itim. Ano yun? Anong naresolve natin dun? Alam na natin yung mga impormasyon na yon. Saan mo kinuha yung pera na yan? Sa trabaho na mayamang kami. Magnanakaw ka ba? Hindi. Takay mo, sino magnanakaw? Amin na magnanakaw siya. Sino binabayaran mo sa DPWH? Wala. So meron ka pa bang mga koneksyon na ilang porsyento ka? 40%? Wala. Walang ganun. So pagdating sa flood control, wala tayong maipakitang ebidensya. Pinupuntirya natin siya sa lavish lifestyle niya. Karapatan naman niya yan, lalo na kung may pera siya. I mean, real talk lang. Halimbawa, ako, meron akong diamante rito na kasinlaki ng mata ni kasinlaki ng mata ni Sal Panelo. Meron akong diamante. Ba't mo ko sisitahin kung meron ako nito? Kaya kong bumili nung pakialam mo. Di ba parang yun ang sinasabi ni ate? Anong paki mo? Kaya kong bumili. Bumili ka din kung naiinggit ka. Galing ba sa nakaw? Hindi.
O patutunayan natin. O di bahala kayo. O di ba ganun ang ginagawa niya? Pero mawawala ang yabang nito kung meron tayong ghost project na siya ang gumawa at ibidinidikit natin sa kanya. Mawawala sana yabang niyan. Tanong nyo, sasakyan. O sa'yo to? Oo. Binili mo? Oo. Ilan ang ano mo? Ganito. Magkano lahat yan? Mga more or less, 500 million, 1 billion? Oo. O ano nangyari? Anong gagawin natin? Patay tayo dyan. Binigyan nyo lang to si ate ng libreng platform para mas sumikat siya. Binigyan nyo si ate ng libreng interview at ipagyabang yung yaman niya. Ang isang sasakyan pa lang tulad ng Rolls-Royce. Ano po siya, sikat na sikat siya. Rolls-Royce, 42 million. Maybach, 22. Bentley, 22. Mercedes G63, 20 million. G-Wagon yan. Cadillac Escalade, 11 million. Tapos meron pa siyang isa pang Cadillac, 8 million. Kasi nga, yung puti, yung itim yon, yung puti, mas mahal. 11 million. Imagine. Ang yaman niya. Ano mo dapat na gawin dito? Sana all. Pero does this numbers has to do with with corruption? Meron siya construction company. Mayaman sila. Afford niya to. Hindi naman niya mabibili yan kung di niya afford eh. Ngayon, paano natin mapatutunayan na galing sa nakaw tong mga pinagbibili niya? Ni wala kayong isang ebidensya, ni isang ghost project, wala kayong naidikit sa pangalan niya. Doon ako medyo parang, ano ba to? Hindi ako interesado sa yaman ni Diskaya. Interesado ako, nagnakaw ba siya? Yun lang naman para sa akin. Baka magalit kayo ha, pasensya na. Yun lang yung aking point of view. You can correct me, lagay nyo dyan sa dyan sa ilalim, sa comment section, kung ano yung nararamdaman. Pero ako, yun talaga yung nararamdaman ko. Na-disappoint ako. Akala ko may makukontempt man lang, may makukulong. Pucha yan. Na parang, magkakaroon na naman ng panibagong hearing. Mag-aantay na naman tayo. Tapos bitin na naman. Kasi may gagamit na naman ng kwarto. Alam mo yun. Tapos inimbita natin to. Gigil na gigil tayo. Pagdating dun, pucha, imbis na bugbugin, nakapagyabang pa siya dun. Di ba? Nakakainis. Nagkakahalaga daw ng 42 million pesos. This is unbelievable. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito kadami ang kotse na Madami pa yan, sir. Madami pa yan. I am telling you. Alam nyo yan. Yang isang Rolls-Royce niya na 42 million, isang relos lang ni congressman yan. Sir, alam mo, yung mga bumibili ng maraming sasakyan ngayon, tanga na mayaman yan. Sobrang tanga na mayaman. Bakit? Unang-una sa lahat, if you buy a car, bababa ang resale value niyan. Yung mga ultra-rich, putya, ang mga yaman niyan, nasa relos yan. Richard Mille, 50 million. Jacob & Co, 120 million. Patek Philippe, 70 million. Bilib na bilib ka na sa Rolls-Royce na 44 million. Pucha, laki-laki niyan. Hindi mo nga madala sa mall, loob ng mall yan. Tingnan nyo yung mga relos. Tingnan nyo, nandoon ng pera. Dahil yung mga, yung mga bumibili ng mamahalin ng mga sasakyan na yan para i-display, mga tanga yan. Mga tanga yan. Kailangan pa nila magbayad ng 10 million na media personnel para lang interviewin sila at ipagyabang nila na mayaman sila para mas marami silang maging kaibigan. Pero mga tanga yan. Tingnan ninyo, ang mga bilyonaryo talaga, ang totoong mga mayayaman, pucha, ang sasakyan niyan, sakto lang. Pero tingnan mo ang koleksyon ng relos niyan. Mga diamante niyan. Nandoon. So, small time yan, sir. Para sa akin, small time yan. Ilang sasakyan lang yan? 29? 100 na sasakyan, kasama na yung kasasakyan ng buong kumpanya niya, pati mga SUV ng mga engineer niya. Wala yan, small time yan. Tingnan nyo, gaano karami ang sasakyan ng JRS Express. Gaano karami ang pang-deliver nila na van. Pucha, mas mahal pa sa mga sasakyan yan. Libo-libo. Siyan lang, 40 plus.
Kayo talaga, oh. Mahalin. Tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Tanong tuloy ng mga senador, kailan nagsimulang kumita ng limpak-limpak si Diskaya? Sa isang panayam kasi, sinabi ni Diskaya na nagsimulang gumanda ang buhay niya nang maging contractor sila ng DPWH. Pero sa pagdinig, nilinaw ni Diskaya. Tinan natin, ano relos? Tumas kamay, tinan lang natin. Ano yung relo? Tangin na, may mga ginto pa. Ang labo, hindi ko makita yung relos. Oo, kita mo. Hindi ko na nga alam kung ano yan eh. Hindi man Rolex yan. O, hindi ko alam kung anong brand ng relo na yan. O, tingnan nga natin, baka may sagot si ChatGPT kung anong relos yung gamit niya kanina. What watch? Kawawa naman tayo. Lahat na lang tinatanong natin kay ChatGPT. What watch is... Ano pangalan ba nito? Diskaya Sara Diskaya is wearing at the Senate hearing. At the Senate hearing. Tinanong natin, baka alam niya, alam ni ChatGPT. Baka lang, o baka meron nang naglagay kung anong relos yung suot niya. O parang nahirapan din si ChatGPT. Here's a screenshot. What we can observe visually, watch appears to be delicate gold tone timepiece with a narrow bracelet, possibly adorned with small accents, suggesting a refined or understated luxury style. However, no media reports or credible sources have explicitly identified its brand and model. So hindi din daw nila alam. Pero, katulad ko, chismoso din, sabi nila, mukhang may accent ng gold, ganito, ganyan. O hindi lang nila nasabi kung ano. Sila ng DPWH. Pero sa pagdinig, nilinaw ni Diskaya na hindi lang sila sa DPWH kumita. 23 years na raw silang nasa construction business at nagsimula raw silang makakuha ng flood control projects noong Administrasyong Duterte o noong taong 2016. In the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Di ba yabang niya pa? Tanong kayo ng tanong tungkol sa mga cars ko. In 23 years in the business, I think, pwede naman siguro kaming kumita at afford naman natin yan, di ba? O, nakapagsalita ba sila? Hindi. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So, ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Mula 2022 hanggang 2025, posibleng umabot na raw sa 400 proyekto ang nakuha ni Diskaya sa DPWH. Nationwide din ang mga kontrata nila pero wala raw silang ghost project. Dahil tila pinapaboran daw ang mga kumpanya ni Diskaya, tinanong tuloy siya kung may connection siya sa DPWH. O, yun ang problema. O, tingnan ninyo ha. Wala pala siyang problema. I mean, sige, i-minus natin yung mga sasakyan. According dito sa balita na to, wala siyang ghost projects. I mean, nakasama siya sa listahan ni Presidente Bongbong Marcos as one of the most most favored contractors dahil mantakin mo 400 contracts yung napunta sa kanya. So, sinisiyasat nila kung bakit paborito ka. Bakit yun ang tinatanong natin? Dapat ang tinatanong nga natin dito, ito ba si ate, regardless kung paborito siya, ang tanong natin, dispalinghado ba yung mga ginawa nitong mga projects? Because kung hindi natin siya dapat ginaganyan. Parang naiinggit lang tayo sa kanya dahil sobrang yaman niya. Sana all tayo kaya pinipersonal natin siya. Pero may ghost project siya? Wala. Daw, sabi ng balita. Meron siyang mga palpak na mga trabaho. Di sana yun ang tinatanong sa kanya. Hindi Ang tinatanong sa kanya yung lifestyle nila So itong hearing na to, tungkol sa lifestyle niya. Wala tayong pakialam sa tao na yan. Bilhin niya kung anong gusto niya. Bilhin ko siya, kainin niya lahat yan. Lunukin niya lahat yung sasakyan na yan for all we care. Ang tanong natin, magnanakaw ba to? Ghost project contractor ba to? Kung hindi, anak ng tinapay.
Anong ginagawa nito dyan sa Senado? Sinong point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, o para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Patay. Wala. Duminay. O, wala na. O, so paano na? Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Ay, tayo dyan. Hindi namin kailangan, sir, yung naniniwala ka o hindi. Ang dapat, may ebidensya ka ba? Yan naman yun eh. Hindi naman importante dito, sir, kung ano yung opinion mo eh. Ang importante rito, can we file cases against these people? Can we recommend na ma-filean ng graft cases ang mga ito? Eh, kung pumunta yan dyan para ipahiya mo lang dahil mas marami siyang sasakyan kesa sa'yo, mali itong hearing na to. Inamin ni Diskaya na part owner siya ng 9 na construction companies na nakakuha ng proyekto sa gobyerno. Noong una, sinabi niyang nag-divest na siya rito at tanging Alpha and Omega lang ang tinututukan niya. Pero lumalabas na Chief Financial Officer pa pala siya ng ilang kumpanya. Ang 9 na kumpanya raw na ito, minsan pang naglalaban-laban sa iisang bidding. Kahit isa sa 9 na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Ayun, so meron din naman maganda. Napaamin niya na siya lang ang nagbibid sa mga proyekto, mag-isa siya, lahat ng kumpanya niya. So yun yung mali. Isang mali dito is yung mga lisensya na papagamit. Yung isang lisensya na paaanak. Imbis na sana yung isa lang ang may-ari ng isang kumpanya, hindi. Lahat ng kumpanya, para makakuha sila ng mas maraming proyekto, pare-parehas, isa lang ang may-ari. Maganda yun. At least, nabisto natin siya doon. So, ang tanong, masasampahan ba natin siya ng kaso tungkol doon? Bawal ba yun? Kasi kung bawal yun, bakit hinahayaan ng DPWH na mangyari yun? So, yung part na yun, nagwagi tayo doon. At least, nalaman natin na tarantado rin pala talaga to. Oo. Pero ang tanong, usapin ito ng flood control project na palpak, lalo na kung ghost projects. Meron ba siya nun? Yun yung hindi natin napatunayan dito. Napatunayan natin, sindikato rin tong ungas na ito, na yung mga loopholes sa rules, sa mga implementing rules and regulations, yung mga loopholes doon, they are capitalizing on it. Pucha yan. Yun yung dapat gawan natin ng batas na itong mga kontraktor na ito, isang may-ari lang, at dapat yung ibang mga kontraktor, wala na silang mga pinsan kamag-anak, as in no conflict of interest. Isang kontraktor, halimbawa ang may-ari ako, yung isang kontraktor pinsan ko, dapat bawal na yun. O kaya tiyuhin ko, bawal na dapat yun. Dapat walang conflict of interest pagdating sa pagtanggap ng mga tawag diyan yung project. And dapat yung mga kumpanya, dapat balikan natin yung mga contractors. Mga senador, balikan nyo yung mga contractor. Tingnan ninyo kung itong contractor na ito capable ba o naglalagay lang para makakuha ng lisensya at project. Yun ang dapat nating No, but kaya ako naiinis kasi I was really expecting na itong babaeng to, meron talaga tayong matinding ebidensya laban sa kanya tungkol sa ghost project. Wala naman pala. Ay, sayang yung pag-aantay natin. Sagot po dyan, Senate Pro Temp, nagbibiding-bidingan. Hindi naman Ito pa ang isang magandang nangyari rito. Nalaman natin na magnanakaw tong putragis na ito. Ito dapat kasuhan na kagad to, ha? Dapat kasuhan nyo na kagad tong hayop na ito. Huwag nyo nang patagalin pa. Dapat yung mukha nito ang kumalat sa social media para mahiya naman yung mga kamag-anak nito, pati magulang, nagpalaki ng ganito katarantadong tao.
Salita ng diretso ang may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo nang tanungin ng mga senador tungkol sa ilang ghost projects umano sa Bulacan. I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Tangina, nagkaroon ng kumpanya, ng kontrata. Ni hindi marunong magsalita, I invoke my right to self-incrimination. Incrimination. Anong implementation? Tarantado ka. Ang ina ka, magnanakaw kang hayop ka. Mantakin mo itong Wawaw, meron tong mga ghost projects. Ba't hindi natin isinampal sa mukha niya? Yung mga ghost projects niya. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Sorry po, Your Honor. Muntik tuloy siyang ipakontempt ng mga senador. Ang MG Samidan Construction naman na may 250,000 pesos lang na kapital pero nakakuha ng 5 bilyong pisong flood control projects, tinanong din tungkol sa umano'y ghost projects. Pero itinanggihan ng may-ari na si Marjorie Samidan. Lumulutang na ang mga katotohanan mula sa mga anomalya sa flood control projects. Pero marami pa ring mga baho ang dapat na halukayin. Marami pang baho na kailangan lumabas. Ngayon, hindi pa rin naituturo kung sino ba ang nagpayaman habang nilulunod ang taong bayan. Ayan. So, hindi pa din kasi nga flood control. So, medyo bitin. Siguro, kung mas mahaba yung oras, baka mayroon pa tayong nabisto. Pero dahil sa limitado na oras, hindi rin masyadong nakakapagtanong yung ating mga contractors. Ayun na. Yari. Yari na, mga bossing. Ito, district engineer na sangkot sa ito, pakinggan din natin to. Senado ng isang dating DPWH district engineer ng Bulacan na nagkakasino siya. At sa gitna ng pagdinig, nagreklamo rin si Senator Raffy Tulfo na hindi raw patas na bilang ng pagtatanong sa ilang inimbitahang resource person. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ilang oras tumagal ang pagdinig dyan? Cheryl Julius, umabot ng mahigit 5 oras. Tagal naman. Tingnan natin, baka may iba tayong video tungkol dito. Alam ko meron akong isa pang video tungkol dito. Mas yata yun, mas okay yata yun. Wait lang ilabas ko lang, Diskaya, puro naman Diskaya to. Parang sige na nga, diretso na nga natin yun. Walang hiya naman, eto na. Sige, ibalik na natin doon. Pasok. Ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. At kinastigo dyan ng ilang opisyal ng DPWH, pati na yung ahensya na nag-a-accredit ng lisensya ng mga kontratista. Narito ang aking report. Naghugas kamay ang dating district engineer ng Bulacan na nakakasakop sa mga bayan na nakitaan ng ghost flood control projects. Kapal ng mukha ng hayop, Ang taba na, Inang yan, pinangkakasino pa yung pera, Magkano lang ang sweldo ng district engineer, pucha. Yan ang dapat nila lifestyle check. Bakit nila lifestyle check nyo yung contractor? Ito nila lifestyle check natin. Siya si Engineer Henry Alcantara na una nang tinumbok ni Senator Ping Lacson sa kanyang expose ng mga anomalya. Sa pagdinig ng Senado, sinabi niyang wala siyang alam kahit siya ang pumirma sa lahat ng dokumento. Ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bandang huli, ako po, yun po, aminin ko may negligence on my part. Ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Pero hindi yan bumenta kay Senador Bato de la Rosa. Pag magmaangan ka, pag may pirma sila, pirma ka lang rin. The buck stops at the district engineer. Ibinunyag naman ni Senator J.V. Ejercito na suki daw ng kasino si Alcantara kasama ang pumalit sa kanyang district engineer na Tangina, sarilo nyo tingnan. Diyan nyo tingnan sarilo sa mga alahas. Si Bryce Hernandez. 10 a.m. to 2 p.m. 2 p.m. diretso na raw kayo at nagkakasino. Totoo ba ito? Hindi. Paano ho kayo nakakapasok? Considering that you are government officials. Hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakakapasok sa kasino. Nagkakasino po kayo? Inamin ko po. Nauna ng sinabi. Tangina,
Ang sinasabi ko, putya, kapag gago ang leader, gago ang mga empleyado. O tingnan mo, Bonoan, di ba? Anong sabi ni Bonoan kanina? Hindi na ako sekretary, so dapat hindi na ako kasali dito. Gunggong, di ba? Wala daw siyang alam sa mga yan. Kita mo yan, sabi ko nga sa inyo eh. Maglalakas ng loob ba magsugal ang mga putang ina niyan kung walang mga pera yan? Ngayon, bago yan bumili ng mamahaling relo, bibili muna yan ng mga mamahaling sasakyan. Oo. Ngayon, mga bossing, magpapark yan ng mga sasakyan sa mga opisina ninyo. Hindi nyo nakikita ang mga hayop na yan. Ang gaganda ng mga sasakyan. Alam nyo yan. Hindi posibleng hindi nyo alam pagka meron isa nag-birthday dyan. Hindi kayo iimbitahan sa mga bahay nila. Papakita kung gaano kalalaki mga bahay nila, gaano kararami yung mga handa nila, lechon, mga ganyan. Na makikita at makikita nyo na, sabi ko nga sa inyo, si Jay Guevara nga eh. Nung nakilala namin si Jay Guevara, parang hindi ko maintindihan kung anong suot eh. Pero nung nakilala kami, medyo kahit papaano, umangat-angat. O nakita mo si Jay Guevara, sophisticado na. Makikita mo na nakakaluwag-luwag na sa buhay. Makikita mo na nakakaluwag-luwag na sa buhay yung tao. Imposible, empleyado mo, hindi mo makikita kung nakakaluwag-luwag sa buhay, magkano lang sweldo niyan? Paano to nagkaroon ng Ferrari, magkano lang sweldo nito? Ako nga, boss ako wala akong Ferrari Di ba, magtataka ka. Imposible hindi nyo alam yan. Matagal lang nangyayari ito. At saka, sabi ko nga, itong mga to, mga taga-gobyerno, dapat sampahan na natin ang mga kaso ito, itong mga ganito, dahil na umamin na siya dyan, nagkakasino, puta, dapat to, tanggalin na to kagad sa pwesto. Outright, dapat in-request na natin sa DPWH, tanggalin na to sa pwesto, Bonoan, kung sino may papalit sa'yo, Vince Dizon, tanggalin mo na sa pwesto to, putangin na nito. Wala na tong puwang sa pamahalaan natin dahil hindi pwedeng ang isang taga-gobyerno nagkakasino. Alam naman niya yan, pero bakit niya pa rin ginawa? So mortal sin yan, tanggal na yan, at lahat ng mga transaksyonez niyan, silipin natin. Dapat ganun. Demanda natin. Sabi ni Lacson na 100 milyon umano ang ipinatatalo sa kasino ng isa kina Alcantara at Hernandez. Pero walang kinumpirma si Alcantara tungkol dyan. Itinanggi naman ni Alcantara ang impormasyong nangumpisal daw siya kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na 7.3 billion pesos ang nasayang sa flood control projects. Isa pang ginisa sa pagdinig ng Senado ang umano'y bentahan ng accreditation na umaabot daw sa 2 milyong piso. Kaliwat ka ng panenermo. So yun ang maganda. Marami din tayong mga nalaman, accreditation, ganito, ganyan. Okay yan. Ngayon, dito na ngayon tayo pupunta. Ano na po kaya yung mga pwede nating irekomenda na mga ikakaso dito sa mga hayop na ito? Antayin natin kung ilang hearing pa ito kasi after ng hearing magkakaroon ng resolution at yung resolution na yon, katulad nung ginawa ni Amy Marcos, inirefer niya sa proper authority para mag-imbestiga at magsampa ng demanda. Hopefully, etong mga natuklasan natin dito ngayon na hindi naman sobrang lalaki pero meron pa din, kaya palakpakan pa rin natin yung hearing. Kaya lang, mas maganda siguro talaga kung itong mga kontraktor na ito talagang nadiin natin ng nadiin. Hindi tayo dapat pumayag na ayaw sumagot, dapat kinontempt yan. Contempt! Naman ang inabot mula sa mga senador ng Philippine Contractors Accreditation Board. Tanong kasi ng mga senador sa PICAB, bakit nire-renew pa nila ang lisensya ng mga kontratistang nauna nang masuspinde o binlacklist ng DPWH? Dumipensa naman ang PICAB. The blacklist that was issued by the DPWH, Your Honor, has certain time limitations. So, once a notice that the project has been completed, then the blacklist is lifted. Ayon sa PICAB, hindi na makakapagbid sa mga flood control projects ang 15 kontratistang binanggit ng Pangulo na paiimbestigahan. Hindi naman nila kailangan po magbidding dahil na kumita na itong mga ito. Yun lang ho, yung they cannot subsequent flood control projects, hindi na sila pwede magbidding. Dapat to, suspindihin nyo na ho lahat yan .
Sa kalagitnaan ng pagdinig, nagreklamo naman si Senator Raffy Tulfo na unfair daw si Blue Ribbon Chairman Rodante Marcoleta. Tinitipid daw One question, sir. Umpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15. Kailangan mabakate at exactly 2:15. Bibitin yung oras. Kaya ngayon, yung mga mga senador nagtatalo-talo sa oras, minsan hindi pa umiinit, wala na, tapos na yung oras niya. Ang sungit pa naman ni Marcoleta. Hoy, pang-10 mo na yan. Hoy, tama na yan. Diba? Although maganda kasi stricto naman siya. And medyo talagang medyo nabitin lang talaga tayo doon sa resulta. Kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. I am following a schedule here. Ipagpapatuloy sa Lunes ang pagdinig. Ayan, at least may antayin tayo sa Lunes. And ano kaya ang ine-expect natin sa Lunes? Ayan. So yun lang po ang aking Ang aking napansin, bitin lang po talaga sa oras, hindi naidiin yung mga kontraktor, wala namang lumabas na mga pangalan na malalaki. And hopefully, sa mga susunod na hearing, sana nga, mas mabilis matapos itong hearing na ito, magkaroon na kagad ng resolusyon para, alam mo na, tuloy-tuloy na tayo, makasampa na ng kaso, matanggal na yung mga lisensya. Makulong na ang mga hayop, di ba? Yun naman talaga yung ultimate na gusto natin. Tapos, etong mga kongresista na involved, senador, mayor, at kung sino, kailangan lumabas na din. Hopefully, sa Monday, may mga malalaking pangalan na lumabas. Sana may makontempt na mga sinungaling. Oo. Sa Congress nga, contempt sila ng contempt. Hindi lang nila gusto yung sagot, kino-contempt nila di ba? Gawin din natin lalo na kung pera ng taong bayan yung involved, di ba? Di ba? Sana rin sa susunod sa Lunes, sana mas mahaba para hindi sila nagtatalo-talo. Bigyan mo patagli 5 oras para magtanong. Tingnan ko kung mag-away-away pa yung mga yan. Pabayaan, pakainin nyo na lang yung mga tao, patagalin nyo ng 2 araw, dire-diretso yung hearing. Tingnan ko hindi magsiaming mga hayop na yan. Hindi ba? So, yun lang para sa akin. Sorry kung magkakaiba tayo ng opinion. Napakagaling ni Rodante Marcoleta, napakagaling ni Jinggoy Estrada, napakagaling ni Bato, napakagaling ni Bongo na tinitira na naman ng Rappler ngayon dahil ikinokonekta kay Senator Bongo yung kumpanya sa Davao. Sinabi na nga niya hindi siya konektado doon at saka wala naman yung kumpanya na yun doon sa listahan na binaba ni Bongbong. Hindi ba? Huwag kayong ganyan. Dinidikit nyo kay Bongo. Linis-linis magtrabaho ng tao dapat dyan ng mga sinisita yung mga walang ginagawa, yung mga salot dyan sa Senado. Sila Risa Ontiveros, ganyan. Di ba? So, yun lang mga bossing at katulad ng lagi kong sinasabi, maging mapagmasid tayo. Hindi natin, hindi masyadong, ako kanina nanonood nga ako, I really got disappointed. Sabi ko, parang kulang, parang hindi ito yung ine-expect ko. Siyempre, ito yung aking opinion lang naman. Pwedeng iba rin yung opinion mo, iba yung mo. But I am acknowledging and thanking Senator Marcoleta for this, for controlling yung hearing. And magpapasalamat din tayo sa mga senador for asking questions. It may not be the best questions na naitanong, pero at least marami pa rin tayong natutunan, marami pa rin tayong nalaman, marami pa rin tayong nadiskubre, and hopefully magiging guide natin ito sa pagpili ng mga future leaders natin. Maraming salamat po mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay po kayo lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama
harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong